Salamat Pastor Raul sa introduction. Kung ano yun, magandang introduction na yun. At para tayo ay may kung ano tayo, kumbaga pamahaw. Kung sa Bisaya pa, pamahaw. Amen? May buntag sa tanan. Sa mga kailan ako day si Brother Andy, taga Bohol. Kaya ingon si Pastor Cesar, magbisaya ko. Pero kasi sa Bible, Pastor Raul na speaking in tongues. So, pwede, sabi niya ang Bible, do everything decent and in order. At saka, dapat gagawin natin para ikaligon sa mga tanang mga luwas or sa mga tao nga gusto mo tuon sa pulong sa Ginoo. Di naman mga Bisaya dire. So, itagalog na lang nato. Taglish. Yan. So, yun po. Actually, kung ano naman yun ni Pastor Raul. So, salamat sa pag-atiman. Dili na mo, Pastor Raul, salamat church, sa family ni Pastor Raul, salamat sa pagkaon nga mong nakaon. Salamat nga na nakaanhimi diri. Noong last year, ako lang po ang napunta dito. Dahil I think twice na ako lang at family ko, hindi ko nasama dahil of course sa pamasahe. Hindi ako naka-timing ng promo. Pero nung time na nag-pray ako na sana masama ko din ang family ko, ay sinagot ng Panginoon, nakakuha ako ng promo, kaya sinama ko yung wife ko at 4 ko na anak. So nasa likod sila. So my wife, Sister Mercy, Cebuano din siya, Bisaya pod. Cebuana pala, I'm sorry. Cebuana pod. Cebuana pod. Tapos ako mga anak, Tagalog. Yun lang. So di kayo ba mag-Bisaya. Kaya sana maging blessing ako sa inyo mga kapatid. Amen? Parang wala no? Sana nawala man. Brother Dondon. Try ko from the beginning. But ayaw. Brad. Sige. Connected. Ayan. Okay. Okay, so mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. So, di ta maglangan, no? Kaya ang oras na to ay si Pastor Ben ang akong sunod. Nag-ask ko kay Pastor Ben, Pastor, ikaw pa lang sunod sa akin. So, ikaw na bala. Kung bigyan mo ako 30 minutos, okay ra ko. So, maluoy punta na yan. Naghantag truth nga makatunan nga iwali ni Pastor Ben mamaya. So, atong hangyoon ng batausa nga mo tindog. Tapos, yan, mo nang akong ihanyag sa inyong tanan, no? Ating basahin ang ating mga Bible, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. So, yun po ang ating jumping text bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-aaral ngayon. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Okay, ano ang sabi ng Bible? Nandyan na kayo, sabay-sabay tayo magbasa. Ready? Basa. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umaga na ito. Salamat na binigyan niyo po kaming panibagong araw. Muli, sa inyong kabutihan, kami ay nakagising. At sa inyong biyaya ay nasustain, Panginoon, ang aming naka-gain kami ng lakas muli, nakabangon para magawa ang inyong kalooban, ipamahagi ang salita niyo. Salamat na na-review po kami at natuto po kami kahapon sa mga aming narinig sa inyong salita. Kasi sabi ng salita niyo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Salamat. Even sa reminders of our responsibility as a citizen in this country. We need to pray for our government and pray for our leaders in our government, Lord, that we may lead a quiet and peaceable life. And Lord, may you continue to be with me. Help me, Lord, as I deliver your word. And may Jesus Christ ay mabigyan ng preeminence. At Lord, tulungan niyo po by your Holy Spirit na lahat ng maibigkas ko, maipahayag ko, Panginoon, ay maging tulong nawa. At Lord, help me not to say unnecessary words na hindi ito maka-edify sa body of Christ, body ng Panginoon. At sana Panginoon, na conscious ang inyong lingkod
kung ano dapat ang salita at maipahayag. And that is why I ask help from you, Lord, because the words that I am going to deliver is your words, not mine. And Lord, help me. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po yung magsiupo na. At way back 2013, my testimony of salvation, I got saved at that year, and the rest is history. No? So, I got that work na ipinagawa ng Diyos sa akin bilang pastor around 2021 doon sa Berean Baptist Church, Candaba, Pampanga. Yan, Candaba is one of the most wanted na lugar. Of course, you know, sa flood control. Maraming baha doon. And I'm praying for our mayor and praying for the situation there. So, thank God na itong lingkod nyo po ay nakabalik sa mga ganitong mission muli this year of October. And I'm praying na ang aking pag-aaral ay maging blessing. Nung time na na-save po ako mga kapatid, doon ko nakuha kung ano talaga ang sinabi ng Diyos. Ibig sabihin pala is ang tao na hindi saved ay may posibilidad na basahin niya ang Bible with private interpretation. Or basahin niya ang Bible to defend his religion. No? Maraming nagbabasa ng Bible na to defend their religion lang. No? At King James at that. No? Maraming nagagamit ng King James na talagang akala nila saved sila. One time when we came to Negros and I came back home, napunta na ako doon, then may tumawag na pastor, yung nag-attend sa Rightly Dividing doon sa Negros, sa La Carlota, Bacolod City. Doon kami. Doon may mga pastors na ginather doon na ganito din. Nag-session din kami sa words ng Panginoon. Nagkuhan lang na parang isang Berean attitude na talagang saliksikin lang ang Bible. Kung ano ba ang mga sinabi ng Bible. So, nung nauwi na ako, tumawag. Sabi niya, Pastor, hindi ko lang natanong ito. Nung tayo ay nagkurom doon sa Bacolod City. Sa ano yung tanong niyo? Pastor, pagka ikaw ba ay hindi ma-water baptize, hindi ka masama sa rapture? Sabi ko, hindi po yan ang sabi ng Bible. So, nilatagan po ko siya ng Rightly Dividing na bakit ang kaligtasan ay hindi na isama yung water baptism, na para bang ang religion mo or ang stand mo na ang salvation ay may kasamang gawa. Kasi itatakot ka or tatakutin ka na hindi ka masama sa rapture kung hindi ka water baptize. So, baptist na po yun pastor yun, nagtanong, ni-clarify lang. So, nasaya siya na na-clarify through what the Bible says. No, ginalatagan ko siya. So, under po yon sa mga bagay na hindi sa ating panahon. Of course, during the time of John the Baptist. No? Hindi naman tayo connected sa kanya. So, mga kapatid, ang aking task ay ilatag ko ngayon ang contrast nito. Ano ba ang prophecy program ng Diyos at mystery program ng Diyos. Sabi ng binasa natin kanina, no? Scripture reference na dapat nating malaman kung tayo ay gustong makaintindi sa mga subject matter na ito, yan po ang ating sundin, no? Na instruction ng Holy Spirit, siya mismo ang naglagay dyan. Kaya, the right way of interpreting the Bible is to study it literally. No? At kung anong sinabi, yun ang ibig sabihin. So, sabihin natin mamaya yung Nehemiah 8:8 din. So, sinabi na natin yan, binasa na natin yan kanina. Then, ito yung summary ng verse na yan. The principle behind of our study is there is a command. So, sugo sa Ginoo, utos sa Panginoon na mag-aral tayo. No? Personal po yan. At hindi po yan mag-aral ka para sa iba. No? Para bang pagkain na hindi ka kakain para sa iba. No? Kahit mabusog ka, hindi automatic, mabusog mo na rin yung kasama mo. Amen? Kahit gawin mo pang sabihin, sige, ako na lang susubo para sa'yo, hindi talaga na yan magiging ganun ang setup. So, ganun din ang Bible. Kasi ito, food din to sa ating spiritual life. So, you need to eat personally. Responsibility natin talaga yon na mag-aral. So, personal yan. Then, para kung ikaw ay makapag-aral na, hindi ka mag-aral para aprobado ka sa lahat ng tao at sabihin mo, ito na ako ngayon. Whether you like it or not, ito na ako ngayon. Approve na ako. No, hindi sa tao tayo nagpa-approve. Sa Diyos. Amen?
Siya ang author ng scripture, siya dapat tayo ma-approve, no? Siya ang ating Savior, siya ang author ng words niya. Kaya pag-aralan natin, dapat ma-approve tayo sa author. Studying is a hard work, kaya ang description niyan, workman. So, trabaho talaga siya. Hindi basta-basta po magtrabaho, mga kapatid. Amen? Kaya ang term pa nga niya sa Ecclesiastes, much study is a weariness of the flesh. Kaya ang ginagawa natin, upo, tapos kinig, upo, kinig, tapos tanong. Talagang matindi. When we were in elementary, ganun din ginagawa natin. Upo tayo, kinig, upo, kinig. Amen? So, that is very important. Trabaho talaga ang pag-aaral. Then, study to prevent unnecessary disapproval. Big sabihin, bakit tayo nag-aral? Para kung ano ang instruction sa Ginoo, gisunod lang nato para di tayo mapahiya sa Ginoo. Amen? That is eliminating disapproval sana. Yun ang goal ng Panginoon. Hindi na sana tayo mapahiya sa Kanya, kundi ma-enjoy natin siya. Then, number 6 is ang Kanya, ang right way na instruction is to rightly divide it para maintindihan mo. That is the way to study. And ang pag-aralan natin, word of truth. Yun. The word of truth concerning prophecy, the word of truth concerning mystery. Okay, ano bang ibig sabihin nan? No? Kaya makita niyo po yung sinabi ni Pastor Raul kanina, principle in Nehemiah 8:8, so they read in the book of the law or book in the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. So merong every word sa Bible, merong sense kung anong gustong ipaabot sa Panginoon sa atin. Amen? So, basahin natin, 1 Timothy chapter 4, give attendance to reading. Then, basahin natin na may distinctly and ihiwalay natin kung ano ang ipa, ano na may Bisaya, tipasi, o bugas. So, dapat alam, di pwede kanon mo ang lahat. Dapat ihiwalay mo yon, just like the Word of God, no? Kung ito para sa ganitong tao, ito para sa ibang tao. Ganon yon, no? So, you need to read God's Word distinctly at alamin mo ang sense. Then, ang resulta, kabalo na ka, maudi ay. Ganito pala. So, ganun po mga kapatid, no? That is the principle in studying the words of God, no? Then, sabi ng kasabihan, things that are different are not the same. Ibig sabihin, kung tayo ay merong paa, dalawa, ibig sabihin ba, lahat lalaki? Kasi babae, may paa din kayo. May buhok din kayo. Ibig sabihin, kahit man may common tayo, hindi ibig sabihin, pareho tayo. Mayroon talagang pinagkaiba sa atin, do maraming common. May buhok, may paa, may daliri, pero may something na in-identify ng Diyos, kahit mag-ultrasound pa sa baby, hinahanap yun. Hinahanap yun na identification. Gagaling ang Diyos. Even sa ultrasound, alam na, hindi yung hanapin yung mukha, hindi hanapin yung kamay, hindi hanapin kung ano-ano. May identification gender. Ganon ang Diyos. Alam niya kung paano i-identify ang mga bagay-bagay. Kaya ang ating mga topic dito ngayon, ano yon? Dalawang mga topic palagi. Kahapon, law and grace. Old Testament salvation and New Testament salvation. Depo si Pastor Dan, church na local church at body of Christ. Tapos si Pastor Ben, by faith and true faith. So nandito na tayo sa number 2. Hindi ba siya in order? In any order lang, according sa setup. So, ang ating pag-usapan ngayon is mystery and prophecy. Ano ba ito? So, makita natin sa Bible, mabatid, sa sinabi ni Pastor Raul, give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. No? So, yun yung sinabi na give the sense. Kung mo understand ka sa reading, tatlo palang lahi nga ron sa panahon nga giingon ni Pablo. Tatlong groups of people. So, kung iyon ang baliin, para lang, parihara na. Parihara tao, pero iba-iba ang dealing sa kanila. Ganon, respeto tayo kasi Holy Ghost ang naglagay dyan Word by word lang tayo sa Bible. At gaya ng sinabi ng Bible, sa kasabihan, hindi Bible, kasabihan, lahat ng Biblia ay sinulat para sa atin. The word for. Pero hindi lahat sinulat direkta sa atin, yung to. Ibig sabihin, para example,
yung illustration palagi na sabihin ko kay Pastor Jonathan, may Jollibee dito? Meron, oh. Pastor Jonathan, meet me in Jollibee. Tapos ilagay ko sa kanyang kung saan man siya, halimbawa, di dyan sa nakaupo. Ngayon, ilagay ko dyan, ang nangyari, siya naman si Pastor Roland nakabasa. So siya ang nag-claim sa Pastor Randy. Salamat ha. Tara, asa mata? Jollibee. Sabi ko, ikaw ba nakalagay doon? Di ba? Si Pastor Jonathan nakalagay doon. Kaya medyo sung leader kasi siya. Pero isa yo hindi Jollibee. Ano? Shikis. So, iba din sa'yo. Ay, lang kabalaka ka naapod sa imuha. But pasabot na, specific na kung blessing ay hatag sa iya. So, kahit dili ikaw ang akong direktang gisuwatan nga ako kay libre Jollibee, unsa may nakataunan nimo nako? Of course, bagay ko, kuya, maayong tao yun. Ano ba? Ang libre. Pasabot. Umingas Pastor Dan, sana all. Sabi ni Pastor Dan, sana all. No? So, ang pasabot mo, Ted, na yung mga butang nga, akala mo, imutanan. No, dili. Dili po. Kasi, dili man tanan gisulat, ikaw ang pinag-usapan. No, dili. Kaya, mystery prophecy is very important na subject, no? Kasi, lahat ng Bible, 66 of the Bibles, daghan ta makatunan. Si Adan, si Abraham, daghan ta makatunan. Sa buong Biblia, si Noah, no? Gi-share na ni Brother Dondon kahapon, na about kay Noah, no? About kay Abraham, about kay Moses, about kay David. Daming mga Old Testament na minensyon, no? Na nag-alay sila. So, anong nakatunan natin? Of course, God is holy. Na may ni-required siya. Hindi pwedeng walang blood, di ba? Pero tayo ba yung pinag-usapan doon? Hindi. Natutunan natin that God is holy. He demands something. Pero ang direktang sinulat sa atin, yung mga nagsabi sa atin, yun yung si Apostle Paul. Yun yung sinare mo na direktang sinare ni Paul na the blood of Jesus Christ, no? So, yun po, Moted. Kaya ang problema, kung hindi natin ma-adhere yung prinsipyo na yan, hindi natin ma-apply yan, mahitabo, ingani ang mahitabo, no? Mahitabo, yan na, have you considered that many, maraming churches karon disagree of many major doctrines, no? Major doctrine, yet most of the churches use the Bible to prove their own doctrinal beliefs na ingon ang Sabadista, Sabado gyud ta magsimba. Kay kung diwinggo mo, alahi ang inyong Ginoo. Moingon na po ng kuan, di ta mukaon og baboy or ano pa, kinahanglan mo sakop ka sa kaharian, dapat membro sa kaharian. Sabi ng GW. Of course, may mga word ng kaharian, may word na Sabat, may word na i-apply mo yung lahat ng mga applicable na mga kuan. Pero ang tanong, yung mga words na yon, yun yung mga tinatayuan nila, para ba yun sa atin? Yun ang tanong doon. Kaya dapat iayos natin, i-align natin kung saan ba talaga ang pwede nating idirektang doktrina para sa atin. Do ang manner of life, whole Bible is for us learning, for our learning. Pero may certain doctrinal na para sa atin na direkta talagang ipinaabot sa atin. Kaya, sabi ng kasabihan, ang bawat heresy daw sa lahat ng panahunan ay, ang nangyari ay isang bakak, no? Nga na-misplace, o isang katotohanan nga na-misplace. Kung ang katotohanan na maluwas ka, pinaagi sa pagpadayon hanggang wakas, katotohanan yon, Matthew 24. At ikaw karon ang imong i-apply karon na para bang kung di ka mubuhat, patay ang imong panampalataya, James chapter 2. Ikamatuuran yon. Kung imo nang i-apply na misplace, mahimo na ng bakak, mahimong heresy na nasa panahon. Katunang panahon na biyaya, ilagay na po sa tribulation period na mayon nga, asa man ka? Magpatatak og 666, gutom lang kasi. Mangyari, wala man yan. Ingon ng taga-doktrinado nga tribulation. Nabasa namin yan dati. Nanonood pa nga kami sa live ng mga rightly dividing. Pero wala, hindi kami naniwala talaga Kaya nandito kami sa tribulation. Ang alam namin, magpatuloy tayo hanggang wakas. Hindi. Sabi niya, for by grace are you saved through faith. Ephesians 2:8-9. Nasa revelation na sila. Nag-away pa. Hindi, sabi dito, magpatuloy tayo hanggang wakas. Sabi, hindi nga. Sige, pagpatatak ka doon. Kasi gusto kang kumain. Ayun, nagpatatak. Halimbawa lang nagpatatak talaga siya. Pagtatak, ay, busog. Pag busog, darating ang panahon na lahat ng marka sa beast, hindi na sa Diyos. Akala ba niya grasya ang kaluwasan? Kung po, nagiging heresy sa panahon doon. Pero kung ilagay naman nimo ang unsang doktrina doon, ilagay na to sa panahon karon, or halimbawa yung sinabi
evangelist doon na ang kung ano ang alay-alay sa Old Testament, ilagay na to karon, ang humitabo, mahimong heresy na. There was one time na si Brother Roger Perez, member sa People for Christian Baptist Church, nag-testimony siya sa simbahan. Yung mga ganong testimony. Sabi niya, mga kapatid, first time ko, testimony ko na nag-invite sa akin, Hudyo, or something like my Jewish background. In-invite ako sa kanilang malaking ektaryang lupa sa Tagaytay at yun, o Cavite. Pagpasok ko doon, nandun yung sinagog sa gitna. Nung may sinagog sa gitna, pinapasok kami sa sinagog nila, may tura sila doon. Ngayon, may tora sila doon, nag-discuss sila, Sabado yun eh. Sabado. So, discuss sila doon ng Tora. Of course, yun na ng manner ng Hudyo eh. Oh, sila yung palaging nagpa-practice doon. Jewish practice talaga nila. Ngayon, nangyari, sinabi doon sa isang kasamahan nila na kung magkasala daw sila, maraming bahay-bahay doon na para bang adulam. Pero palagay natin 50 hectares. Sa amin, 2 hectares lang, di ba? Adulam, pero 50 hectares. Imagine mo, nandun nakatira yung mga tao. May gate, may guard. Gentile ang guard, of course, no? Oh, kasi di man siya pwedeng magtrabaho. Nandun palagi duty siya kahit Sabado, pero ang mga Hudyo nasa loob. Kung magkasala sila, meron silang tabernacle doon. Tas maraming mga tupa doon, sobrang dami. Ang sabihin doon, they live a life na Old Testament. Kuha niyo po, imagine mo doon sa Tagaytay, Cavite, ganun gusto nila, ibalik nila, ayaw nila kay Paul na instruction, for by grace are you saved. Maging heresy na tuloy. Amen? Kuha niyo po? Kaya ginaayos, sabi nga ni Pastor, inaayos lang natin, gina-appreciate lang natin kung unsay plano sa Ginoo. Amen? Wala tamag, nagbugoy-bugoy, no? Tinarong lang, no? Sabi ng prinsipyo number 1, different churches, yun na yung sinabi ko, in-arrange ko lang. Christian misapply the verses, then right division resolves contradiction. Resolves contradiction and clarify God's instruction. Kaya kung illustration number 2, hindi lang yung sinulat ko kay Pastor Ratonil, kundi yung sa post office, na pagpunta mo doon, postmaster ka, at kunin mo na yung dapat mo i-deliver, at sinabi mo, pareho na ito lahat, bahala na to, kuha lahat, lagay sa bag, sabuwag dito sa gate, inyo kamu na bahala dyan. Hindi pwede yun. Postmaster ka, gisort out mo yun, mga LBC, JTNT, di ba? The Plus, lahat ng mga parcel sa Lazada, mag-specific talaga yan. Tao po, parcel. Parcel. Pagdating doon, ikaw po, palagi ka na, sanay ka na. Sanay ka ng kumukuha ng parcel. Hala, kuha agad. Hala, pagdating mo, hindi pala ito sa akin. Bakit ito kinuha ko? May experience akong ganyan, Bata kong kumuha doon sa gate. Tao po, asada, takbo agad ng anak ko, kuha agad. Hindi niya alam na ang nakalagay sa recipient. Hindi kami. Sa kapitbahay. Very specific. Tao nga lang Dapat specific. Tayo pa sa Panginoon na ito. Salita ng Panginoon, tapos ayaw natin specific. Gusto natin, isa lang yan. Mahirap na principle. Kasi even man in this world, order palagi sila. So, ang sabihin pa, disorder ang Diyos. Kung gusto nyo ipariha lahat. Di ba? Kuha niyo po. Ganun ang pinaka-burden na gusto niyang i-share ang Holy Spirit sa kanyang salita. No? Scriptural principles, sabi ng Hebrews 1 verse 1. Ito yung principle na ating latagan para makuha nating mystery and prophecy. Principle pa ako, para makuha natin yung prinsipyo or truths ng mystery or prophecy. God. Sabi ng Hebrews chapter 1, mayroong Diyos. So, of course, sa lahat ng ating pinag-usapan, ang Diyos talaga ang center. Siya dapat ang maisa. Siya dapat ang sentro ng pinag-usapan natin, ang Panginoong Hesus. Amen? Ang Godhead, ang one God in 3 persons. Siya na nagsasalita. Of course, ang Panginoon, hindi robot. Amen? Gusto ng Diyos, may ikuan din ng Diyos. Meron siyang, gusto niyang makipag-usap sa atin. Amen? Kaya nga may prayer Kaya nga may Bible reading Na pag sinabing, we pray, man talk to God. Pag we read the Bible, kung nagbasa ka, God is talking to you. So, meron kayong conversation. So, God is speaking, no? Pero, sa buong Biblia, in a different times. Kasi, ang different times, ang tawag doon, sundry. Hindi landry, Sundry, no? Sundry times and in diverse manners. So, sa iba't ibang panahon, iba't ibang oras, iba't ibang manner, no? So, makita natin, number 4, God speak in diverse manners.
then God speak unto His people. So merong mga tao siyang mga gustong makinig. Panahon ni Adan, nakinig po ba tayo ng panahon doon? Siya lang. Panahon ni Noah, siya lang din. So may mga people, certain people na progressively na kinakausap ng Diyos. No? And ang kagandahan lang sa atin, whole Bible, nakuha natin ang buong story sa whole salita ng Diyos, 66. No? God speaks through a messenger. Kaya makita mo yung prophecy and mystery, merong mga messenger dyan. Ibig sabihin, meron siyang gagamitin na tao para mag-relay kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa prophecy, anong plano ng Diyos sa mystery. No? So makita natin doon. At by and by, ma-outline natin kung anong mga meaning nito at ano ang mga contrast nito. Okay? Anong structure natin yan? Una, ang Diyos. Sa buong Biblia, nandyan ang Panginoon. Yan ang ating tagapagligtas, ang source ng lahat. At kung i-describe natin kung sino siya, glimpse lang, hindi man natin kaya na lahat. Kahit nag-collect lang ako ng mga truths about Him, in the beginning, God, no? Siya ang nasa simula. At wala pa ang langit at lupo, nandyan na siya. No? That's all there was before He created anything. Before the mountains were brought forth, or ever Thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, Thou art God. Psalm 90, verse number 2. At sabi ng Genesis chapter 21, 33, the everlasting God. No? Sabi ng, and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of the Lord, the everlasting God. So makita niyo po, isa yan sa descriptive title ng Diyos na describe siya nga everlasting, eternal, Deuteronomy 32 verse number 20. Parang mali ang aking kuan. Hindi ko nalagay ang verse talaga. Naka-hyperlink lang. Then, eternal God. Next, everlasting Father. Tingnan natin ang verse. Isaiah 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given. So, he's talking about the Son God or Jesus Christ. Not na yung Son God nga S-U-N. Kundi yung si Jesus Christ as the second the second part ng person ng Godhead or the Trinity. He is called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace. So, yun po ang mga title ng Diyos. No? So, nakita natin yung King Eternal. Now, unto the King Eternal, Immortal, Invisible, the only wise God. Sino ang tinutumbok? The second person of the Trinity, Jesus Christ. That alone will prove to you na si Kristo ay Diyos. Amen? Kasi akala ba natin, 1 John 5:7 lang, He is a member of the Trinity. Na sinabi niya na there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Diyan din nagpapatunay, ang tinutumbok nito si Kristo. Now unto the King Eternal, Immortal, Invisible, the only wise God. Ibig sabihin, ayaw talaga ng ibang tao na magbasa sa tunay na authority, nagpapatibay na ang Diyos ay one God in three person. No? Ayaw nila yon. Ayaw nila yung mga verse sa John 1:1, John 1:14. Ayaw nila yun. So, sabihin, tayo Bible believer, tayo kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang ating sinampalatayaan. No? Tuloy tayo. Then, King Eternal, Eternal Spirit. Yan po ang third person of the Trinity. No? Sabi niya, how much more the blood of Christ, who through. Tatlo po ang na-mention, Trinity din yan. The Son, the third person, the Spirit, and the God, the living God. So in that alone, daming verse na prove to you na God one in three person. In that alone, kuha mo. Oh, eternal, living, mayroon siyang si Kristo. Of course, siya yung nag-shed ng blood, the second person of the Trinity. So kuha niyo po, that is our God. Siya ang talagang tema ng buong Biblia. Amen? Siya ang tema. God. Kaya makita mo yon, the Trinity, God exists eternally as the Father, the Word, and the Holy Ghost. In eternity, before anything was, the Godhead had. So ang sabihin doon, ang eternal fellowship nila, kahit wala pa tayo, hindi sila boring. Fellowship sila. No? Kung ilagay natin sa sumay, nagkaroon sila ng plan for eternity at g-claim yan, no? Nag-claim ang Diyos mismo. Kasi si Jesus is a personified wisdom. Sinabi ni Jesus Christ, the Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. At sabi niya, then, I was by Him as one that's brought up with Him, and I was daily His delight, rejoicing always before Him. So kasama niya.
No? Yan yung members of Trinity. Hindi sila naghiwalay. No? Pasa-fellowship sila. Wala pa ang langit at lupa. Nandyan na sila. No? Eternal love, sinabi ni Jesus Christ mismo yan, na minahal mo ako, wala pa ang langit at lupa. No? Sabi niya, Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. For thou lovedst me before the foundation of the world. Klaro yan, Oded. Ibig sabihin, ganun katindi ang title ni Kristo. Wala pa siya, nandyan na siya. Nagmamahalan ang Father and Son. Oh, imagine mo po, kung ikaw ay Alden, siya si Alden. Makasabi ka nga, I love you, my wife. Yung hangin ang kinakausap mo. Wala pang na-exist ng wife eh. Mo? Hindi ka pwede I love you, tapos wala pa. Of course, Pastor Leonard, nandyan yan, araw-araw. Ganon-ganon pa, no? I love you. Bakit? Nandyan eh. So, ganon katindi. The presence of the Son, even wala pang earth and heaven, nandyan na siya. They are loving each other, the Father and the Son relationship. Kuha niyo po? So, yun po ang ating salita ng Diyos. Gina-exalt niya na there is a one God and three personality. Now, O Father, glorify me with thine own self, with the glory which I had, past tense pa, with thee, before the world was. Sabi nga, thy throne, O God, sinabi ng Hebrews, ang Diyos Ama mismo. Nagsinabi ng title, O God. No? Kanya po. So, that's our Lord. No? Nagbigay tayo ng descriptive title ng Trinity. Kita niyo po, mutual glory, na-mention ko na, the making plans for eternal purposes of God. No, nagplano sila at ang Diyos Ama pinlano ang lahat sa kay anak niya. According to the eternal purpose, nandun sa langit, nasa eternity pa, giplano na nila, which He purposed in Christ Jesus our Lord. Okay niyo po? So, yan po ang ating Panginoon. No? The Father, the Word, and the Holy Ghost. The Creator God, the Alpha and the Omega, inhabit eternity, the Most High God, the eternal, immortal, invisible, the only wise God, omnipotent, the only potentate, the King of kings and Lord of lords, the Lord God Almighty, and holy, just, and righteous. So, kanya po, I just borrowed it from our dear evangelist, Roji, and with permission. Free. So, may ganun. Jollibee lang katapat daw. No, so, yun yung una, the Lord God. Number 2 is, sa buong Biblia, as per Hebrews chapter 1, ay meron siyang intention to speak. God is speaking. Of course, kung ikaw ay nagsasalita, you reveal something. Parang is privilege speech sa Senado ba? Let me submit to you, Mr. Chair, my manifestation. So, nagsasalita ka. So, ganun din ang Diyos, may manifestation siya. Of course, this is the manifestation of God. Amen? At ginaayos lang natin, ginabasa lang natin by sense, by distinct, kung anong gusto niyang sabihin. Okay? So, let's go and hear what His revelation is talking about. Okay? Ang revelation ng Diyos ay makita natin is naka-timeline. Ang revelation ng Diyos, mamatay dati, para malaman mo ang Diyos, na may Diyos, may ginawa siya. Yan. Wala pa talagang written word, document, manuscript, nilagay sa mga papyrus, bato, or scroll. Wala pa. You know that there is God kasi may creation. Another thing is you know that there is God by your conscience. Halimbawa, nasa kabukiran ka. Pag tingala mo, alam mo may Diyos. Pag tingala mo, pag tingin mo sa loob, may konsensya ka. You know what is good and what is evil. Number 3, letter C to for C of knowing God. Communicating power of God's Word. Ibig sabihin, missionary came over, people bring something, a book, gospel tracts, yun na yung paper document na inaabot mo from the communicating power of God's Word. Ibig sabihin, nakilala natin ang Diyos, na merong Diyos na nagsasalita because the heaven declares the glory of God and His handiwork, and the firmament showeth His handiwork. Night unto night, utter its speech, day unto day. Ibig sabihin, ang Diyos nagsasalita through His creation. He reveals something. That I am a powerful God. Na kahit walang isang tao na hindi nasilawan sa adlaw. No? But pasabot, ang Diyos ay gamhanan. Nagsasabi siya ng mensahe. At sa konsensya mo din, nagsisabi siya ng mensahe. Nga ika yan, mali yan. Yan, tama yan. Ano po? Then,
Next is communicating power of God's word. Next is, ang last na manifestation na talagang may Diyos is the express image of God. Sino yon? Si Jesus Christ. He is in whom dwelleth all the Godhead bodily. Kaya po, kaya makilala natin na may tunay na Diyos in the Lord Jesus Christ. Kaya ka? At of course, sa pagsasalita niya, marami siyang signs, wonders, and miracles during the time of Moses. And si Jesus Christ, yun po letter C, the last C, yan, hindi na-organize as 4C yan eh. Ginuha ko lang yung 4C na sa aking mental outline. No? First C, creation, conscience, communication of God's word, then the Christ. So, kilala mo ang Panginoon. Then, sa scriptures, yun yung descriptive title niya, sure talaga na alam natin ang sinasabi ng Diyos kasi sure word ang title sa descriptive ng describe siya ano ang nasasabi ng Bible sa kanyang sarili. Parang kung pasalitain mo ang Bible, can you introduce yourself? Sabihin ng Bible, hindi man siya makapagsalita verbally, sabihin mo, I am a sure word. Just look at in 2 Peter chapter 1 verse 19. Sinabi mo pa, okay, tell us about you. Okay, sabihin mo, sulti mo kung kinsa ka pa, I am the Word of God. Sabi ng Bible, Proverbs 30 verse 5. Ano pa? I am the Word of the Lord. Oh, itong Bible, kung magsasalita lang, Psalm 18:30, verbally ha, sabihin ng Bible, ano ka? I am the Scripture, the record, inspired. Amen? Makita niyo po, I am the Word of Truth. Yun ang 2 Timothy kanina. Ito, kaya Word of Truth to lahat. Oh, then sabihin man ng Bible, I am the Word of Life. Philippians 2:16. I am the word of His grace. Acts 10:32. I am the word of reconciliation. 2 Corinthians 5:19. I am the word of faith. Romans 10:8. Yun po ang descriptive title ng words ng Panginoon. Amen? So, yun po. Para tuloy-tuloy kasi gusto kong habang bigyan ko si Pastor Ben ba. Sana pwede kayo mag-raise ng hand. Pastor, medyo mabilis ka na. Oh, mabangga tayo. Core pa ba naman, pag-pray natin si Pastor Brother Johnny, no? Johnny Naibi. Nabangga siya kagabi. Binangga pala, sorry. At sana ay bigyan siya ng lakas ng Panginoon, makabangon. Nasa ospital siya ngayon. So, kasi mag-attend ng conference. Pero dahil sa sobrang lakas at gabi din, hindi niya namalayan na mayroong mabilis na motor. So, mabuted, kung merong Diyos at nagsasalita siya, of course, nagsasabi siya ng message. Ngayon naman, may timing ang bawat message niya. May timing. No? Diyan natin malalaman ngayon, unti-unti, kung ano ba talaga ang prophecy and mystery sa timing na ito. So, ano ang timing ng Diyos sa kanyang pagsasalita? Of course, nandyan ang Diyos at eternity, present siya palagi. At ang timing ng Diyos, paano natin malaman kung saan tayo dito? Kung iyan lang, badlis. Yan. Galing sa kinaunhan, siya ang Alpha, siya din ang Omega. The beginning and the end. Kung ganyan lang ang line, wala natin maayos ang mga order kung ano ang plano niya, hindi natin malaman. Pwede natin ilagay ang sarili natin sa sulok-sulok dyan. So, kailangan natin ng landmark para bang pagpunta mo dito, Pastor Raul, saan ba ang inyo? Sabi ko, sa likod lang ng munisipyo. Bilis. Yun lang landmark niya. Kasi gusto siyang mag-mayor. No? So, ang ibig sabihin, kung may landmark, mabilis matuntunan ang timing ng Diyos. So, makita niyo po, sa una, may eternity present yan sa ibabaw. Present palagi ang Diyos. At makita mo po ang 1 Timothy 6:15. Pagtatungkol sa oras, sinabi ng 1 Timothy 6:15, na which in His times, so may timing ang Diyos, He shall shew, ipakita niya, who is the blessed and only potentate. So may timing siya. Then next, Acts 17:26, anong sinabi diyan? And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times. So alam ng Diyos kung paano ang mga boundary ng times before maging before nag-appointed yon, alam na niya lahat. And the bounds of their habitation. Alam din niya na makatira ka sa Manolo Fortich, Pastor Raul, alam niya yung boundary ng habitation mo. Alam niya, dito ka na tatagal. Unless na lang kung gusto kang mag-missionary. Kung lalabas ka dito at sa si J. Chris na lang mag-pastor. Saan ba siya? So, ang ibig sabihin natin, alam niya ang lahat. No? Alam niya. God is all-knowing. So, makita natin Acts 15:18. No? Known unto God are all His works. So, alam niya lahat. No? Lahat ng trabaho niya, alam niya yun. Kasi siya nga ang creator. Eh. Alam niya ang all His works from the beginning of the world. So, kahit pa,
kausapin mo ang Diyos, makasagot siya lahat. Kaya kung hindi man natin masagot dito sa ating sinabi mo, masagot yon by and by. Kung hindi man dito, doon sa ating Panginoon sa langit. Amen? So, kung ano, dispensation. So, sa timing ng Diyos, merong dispensation. Ano bang dispensation? 4 na beses ito mention sa Bible. Puntahan natin ang meaning muna. Ang meaning ng dispensation is, it is an administration of God. Bawat kapanahunan, may administration ng Diyos. So, may dealing ang Diyos sa kanyang mga creatures, sa mga ginawa niya. May operation din siya how to deal din in a specific period of time. Dispensation is not a time, but it involves time. Ano po? It involves time. Hindi siya kanang timeline. Ang dispensation, hindi timeline, kundi it involves time. Kasi operation in a specific period of time. Kung anong operation ng Diyos. Kaya 4 na beses po yan mention ng Panginoon sa buong Bible. 1 Corinthians 9, yan na-mention. Ang word na dispensation, for if I do this willingly, I have a reward. But if I against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. Ang second mention is Ephesians 3:2. If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, ward, how that by revelation He made known unto me the mystery. At pinatuloy ko na sa verse 3. Makita nyo sa next is Ephesians 1:10. Future po ito. Ito yung present. Yan yung present ngayon. Dispensation of the grace of God from the cross to the rapture. Dito naman is, ito po ang pinag-usapan, future po yan. Na in the fullness of times, in the dispensation of the fullness of times, He might gather in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him or in Christ. So future po yan ang sense niya. Then, ang sabihin next is Colossians 1:25, whereof I am made a minister according to the dispensation of God. So there is operation of God sa buhay ni Paul na i-fulfill ni Paul lahat ng sinabi ng Panginoon by showing to us yung sinabi ng Diyos sa kanya, yung mystery. So, yun yung dispensation of God. Dinadil niya kay Apostle Paul na isusulat niya lahat ng bagay na dapat niya isulat patungkol sa mystery. Kaya ang Diyos may times and season. Pagdagdagan pa natin, and He said unto them, it is not for you not to know the times. So may timing ang Diyos palagi lahat. Or season which the Father had put in His own power. Then makita natin sa 1 Thessalonians 5:1 na, but of the times and seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. So kuha niyo po, merong timing talaga ang Diyos. Alam ng Diyos kung paano maniming. Kita minsan wala ta sa timing. Amen? Maraming beses yan. Wala ka naman sa timing. Bakit ka ganito? Bakit ka dumating? Ba't mo sinabi yun? Wala ka sa timing. Tao kasi tayo. Pero pag ang Diyos, alam niya kung paano maniming. Amen? Kasi alam niya ang timing. Due time, alam din niya kung paano magkaroon ng due time. Kaya sabi ng Bible sa Romans 5:6, when was the time na si Kristo namatay? 2,000 years ago plus. For when you were without strength, in due time, without strength, in due time, Christ died. 2,000 years ago, namatay si Panginoong Hesus in due time. Amen? So may perfect timing ang Diyos. Galatians 4:4, kailan nabuhay si Kristo? Yun yung kailan namatay. Ngayon, kailan nabuhay? God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Yun yung fullness of time. Pinadala ng Diyos. Nasa panahon pa ng Old Testament si Kristo nasilang. Amen? So, during under the law, si Kristo nasilang. Okay. Kasi siya yung magiging mediator of the New Testament. So makita natin ang timing. Nandito yung eternity past. Ibig sabihin, time beyond time. Dito naman, at time before time ito. Eternity past. Dito naman, eternity future. Time beyond time. So palagi ang Diyos nakatira sa present. So yun yung timing ng Diyos. Alam niya lahat kung ano ang nasa nangyari dati. Kasi plano niya yan. Ano din yan? Alam din niya ang mangyayari sa future. So, makita natin, sana ako. Ito yung boundary sa timing ng Diyos, the cross. Kung ang tao hindi niya alam ang boundary, masaag siya. Masaag siya kung dili niya alam ang timing ng Diyos, kung asa ba ang timing ng Diyos. So, kung mag-aral tayo ng Bible, alamin natin kung saan tayo nakatira. Amen? Nakatira ba tayo sa panahon ng plano ng Diyos sa prophecy or nakatira tayo sa plano ng Diyos sa mystery? Unti-unti natin na ma-emphasize ngayon, So makita natin, ang wala pa si Kristo namatay, lumang tipan pa yon.
Old Testament. Namatay na si Panginoong Hesus, New Testament. Kasi siya yung mediator of the New Testament. Hebrews. Kung yan ay wala pa si Kristo namatay, yun ang shinare na ating mga nagapahagi sa atin last day, under the law pa yon. Kung namatay na si Kristo Jesus, under grace. Then, ang tawag doon sa timing, tatlo. Nung hindi pa namatay si Kristo, in times past. Ngayon na namatay na si Kristo is now in Christ Jesus, o tinawag natin na dispensation of the grace of God or under grace. Then, pagka-rapture ng mga anak niya, ay mag-resume na ang plano ng Diyos kung anong gipospone niya dito sa luma. So, i-resume na niya doon sa panahon na mawala ang data. After the rapture, resume na ang meeting. Ang na-meeting na adjourn, postpone, ibalik na naman sa plano niya sa future, ages to come. Wala na tayo doon. Nalang sa inyo, kung gusto nyo, padayon lang Bible Conference sa Verity. Pastor, okay lang sa kayo mo? Sila na bala sa bahay mo? Oh, yun. So, with permission na po. So, makita natin, Ted, the Lord God is the center of everything. Nagsasalita siya through a lot of ways. Yun yung creation, conscience, the Bible, and even Christ revealed who God is. And there is a timing in everything. No? At yung timing na yon, sa bawat kapanahon, may mensahe siyang ipinapaabot. Kaya po, God who is sundry times and in diverse manners, Hebrews 1, spake in times past unto the fathers. So may spake means may mensahe siyang ipinapaabot. Anong mensahe nga gustong ipaabot ng Diyos? Dito na natin makuha yung dalawa, yung prophecy and mystery. So makita natin ano bang plano ng Diyos or ano bang gusto ng Diyos sabihin sa atin. Okay, there are two programs or message ng Diyos sa buong Biblia. Two message lang. Kung ang Baptist ay 3-pointer, ang Diyos ay 2-pointer. Oo. 2-pointer lang siya palagi. Heaven and earth. Male and female. Guwapo, di guwapo. Nag-react agad si Pastor Dan. Kasi ka-on-talk na kasi siya. Upaw, di upaw. Positive, negative. Magnet. So mga kapatid, black and white. Makuha mo, God is 2-pointer God. Amen? So God is a 2-point. I'm saying, nasa 2 punto palagi sa mensahe niya. Amen? Pero maraming sub-point. Kung magbaha ang sub-point sa 1 point pa lang, di matugkad. So, mga kapatid, sabi ng mensahe ng Diyos, in times past, makita natin, of course, sa sentro ng mensahe niya, palagi si Jesus Christ. Ang anak niya. Buong Bible, nagsasalita pa ng Diyos, pero gusto niyang malaman mo na ang gusto niyang idiin sa iyo, siya mismo. When Jesus Christ is talking to the Emmaus brethren or people who is waiting for Him to rose again, naglakad sila and He said unto them, "Kamo, mga mangmang kamo." Huwag sabi sa'yo, buang. Imagine mo, ningon na ginong nga buang. Siya sabi ng Bible eh. Kasi fools naman hindi naman like cursing. Hindi naman all the time cursing. Something like foolish question. Ganon. Nagtanong ka pa. Parang ganon. So, I mean, talagang hina. So, kung tayo naman ang sabihan to, Lord, accept ko. Kasi kung hindi mo din i-accept yan, may pride ka. Ay, huwag mo ako sabihin, fools ako, Lord. Dami na akong natutunan. Pastor ako sa Coronadal. So, ang tawag doon, humbleness. Buti na lang humble tong mga tao na ito. Nakinig talaga sila. Kamu talaga, ang dami nyo nang binagbabasa sa Old Testament. Hindi pa rin kayo makatumbok kung ano bang tilang sinasabi sa mga scripture sa Old Testament at mga propeta. Ano bang pinagsasabi doon, sabi ni Kristo? Sabi ni Jesus Christ sa mga Emmaus, using ko, mabasa yun. Emmaus, brethren, no? Sabi ni Kristo, ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Sinabi niya doon. At sinabi pa niya doon, and beginning Moses and all the prophets, sino si Kristo, He expound all the scriptures in the Old Testament concerning, kaya nga siya ang tema sa lahat ng mensahe ng Diyos. Concerning Himself from Genesis to Malakay. At sinabi niya doon, and He said unto them, these are the words which I speak unto you. Nung ako pa ay hindi pa namatay, nabuhay namang muli. That all things must be fulfilled which are written in the law of Moses and in the prophets and in Psalms concerning me. Sa lahat ng aspeto ng Bible. Yes, we study for doctrine. Study natin para ma-share natin. Pero sana ma-study natin na may Ginoo diha bawat pahina.
Kinsa ang Ginoo, buutan ang Ginoo. Tagaan kaniya giya. Oh, leader ang Ginoo. Di nagpasagad ang Ginoo. Di kurap ang Ginoo. Ang Ginoo ay grabe gyud. Makaingon ka, Lord, thank you, ikaw ang akong Ginoo. Nailhan ka nako. Kuan mo, He is the center of His message, the Lord Jesus Christ. Kahit prophecy pa man, kahit mystery pa yan, sino ang sentro? Jesus Christ. Siya ang center kahit prophecy man. Pero nilagyan natin ang himay-himay. Kung ano bang pinag-usapan na si Kristo in the message ng mystery and the Kristo in the message of prophecy. No, kanya po? So there are two only stream of message of God at ang one person na message Jesus Christ pero two nga stream. First stream is prophecy, ang second stream is mystery. Pure lahat yon. Pure lahat yon. Wala pong corrupt spring doon. No? Because that's the word of truth. So according to prophecy, let's go and go deep. Pero verse muna tayo sa Luke 1:70. Luke 1:70 says, 68 muna, Blessed be the Lord God of Israel, for He visited and redeemed His people. Alam niyo po, may Diyos. At ang Diyos nagsasalita, may tao siyang makikinig. Sino yung His people ang pinapakinggan niya dito at gustong makinig? Sabi ng Bible ito, and hath raised up an horn for us in the house of His servant, David. Are you a servant of David and connection of David? Hindi po. Hindi po tayo lain ng Abrahamic or Isaac. Sila lang po. And He spake by the mouth of His holy prophets. Kailan niya sinabi ito? Kung ang linya ni David ang pinag-usapan, mga Israelites, since the world began. Yun yung timing niya sa message niya. Since the world began. Pag prophecy, patungkol yan sa prophecy, Jesus Christ ang topic, kaniadto pa yan, panahon ni Adan. Wala man ako mabutang dire, kung meron man, mamaya matalakay natin yan. Sa Genesis 3:15. So pagdating sa according to prophecy, tingnan natin yung kaibahan nilang dalawa. Prophecy and mystery. Pag period of revelation, ang prophecy is since the world began. Yun yung period kung kailan ni-reveal. Basahin ko na lang muna sa Genesis 3. Hindi ko man mapakita dyan sa slide. Basahin ko muna sa Genesis 3 or recite. Kung kaya natin i-recite by memory. 3:15, sabi niya, and I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. This is the beginning wherein mankind exists. Adam and Eve, ang kanyang audience dito, the beginning of the world. Sinabi niya ito na there is a bruising of the head of the serpent or the seed of the serpent. At yun po ang time na mag-reign siya. Kuha niyo po, si Kristo mag-reign when Christ will bruise the head of the serpent. Kailan yun? After tribulation. Pero bago siya gumanon sa ulupong, kinagat mo na siya. Kailan ang kagat? Yun cross. Kuha niyo po, hindi man nauna yung pag ganon sa ulo, kagat mo na. Kasi paano mo lamang mayahas kung hindi ka kinagat? So, kagat mo na, it bruised thy heel, and thou shalt bruise his head. Kanya po. So, mukha niyo po ang prophecy. Diyan ang basis ng Luke chapter 1. Na there will come a time na darating to bruise the serpent. So, malapit nga. The kingdom is near. The kingdom is near. At magano na ang ulo sa lupong. Pero ang problema, they reject the king. Kaya po? Kaya, nangyari itong prophecy, ang period of revelation, nung na-reject nila ang king, merong Apostle Paul na naghadya or nagbigay sa atog mensahe at sabi niya, there is the Christ who died at the cross. Sabi niya, ito si Kristo gyapon ang iyang topic diyan. Romans chapter 16 verse 25. Kung nasa Bible po kayo, very clear po yan. Romans chapter 16 verse 25. Pero mamaya madaanan din natin yan, no? Kung sakali man sa ating another progression ng ating topic. 16:25, sabi ng Bible, now to Him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began but now is made manifest. Ibig sabihin, mga kapatid, ito, Kristo pa rin pinag-usapan dito that there is a Savior who will redeem Israel. Dito naman sa atin, after the cross, siya pa rin ang pinag-usapan pero hindi siya pinag-usapan patungkol na bilang head of the body. Kaya po? Kasi ito, sikreto ito since Adam, yung head of the body. Kung yung makita mo ang preacher ng mystery, sino ang preacher ng mystery? Dito sa mga
a prophecy, ang preacher niya, mga propeta sa Old Testament, 12 ka apostoles, Matthew chapter 3, verse 1, si John the Baptist, preacher po siya sa mystery. Sa prophecy, I'm sorry. Sa prophecy, Matthew chapter 3, verse 1, that when in those days came John the Baptist, preaching in the wilderness, at sabi niya, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven is the establishment of His kingdom on earth. Doon sa millennium. At yung mismong Jesus Christ na Messiah, the King, Matthew 4:17, herald of the King, John the Baptist. Siya nga King, nag-preach din. Matthew 4:17. Hindi siya nag-preach na sinabi niya, I will die and I will be buried and I will rise again the third day. Hindi po. Kasi Israel ang kaniyang audience. At sabi niya, for the time will come, Jesus began and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. At ang kanya mga pinadala, Matthew chapter 10, ang pinadala niya mga messenger ay sila mga apostoles. Tingnan niyo po. Dito na tayo. Tapos di na tayo pupunta sa mga propeta. Of course, no ko na yon. Kumbaga, automatic na yon. Pag propeta, ang pinag-usapan, kaharian. No? Kaharian, the kingdom. The two kingdoms will be one. Sabi ng Jeremiah, one nation, one shepherd, one fold. At yung lost sheep of the house of Israel, yun ang kanilang hanapin. Matthew 10, in-instruct ni Jesus Christ ang 12, verse 5, then the 12 sent forth and commanded, saying, go not into the way of the Gentiles, and into a city of Samaritan, enter you not. But saan sila pupunta? But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Very specific po ang mga apostol ng 12. Sabi niya, huwag kayong pupunta sa mga hintil. Bagkos, punta kayo sa, sinabihan niya yung mga preacher sa prophecy, na ang kanila, ang mindset nila, may haring darating. Pero ang mindset natin, hindi haring darating. May head tayo. Darating si Kristo, kunin niya tayo. No? So, kuha niyo po ang mindset ng 12 apostle. Magsabuwag kayong mensahe, pero ayaw kayong muadto sa hintil. Adto mo sa mga lost sheep of the house of Israel. Kung kinsay gasugo, mao po'y sundon niya. Amen. Ano ang example? Matthew chapter 15, verse number 24. Siya ang gasugo sa Matthew 10. Nang nakita niya ang situation doon, may Gentile woman na lumapit sa kanya. Verse number 25. Now, look at verse 25. Noong time na may lumapit sa kanya, verse 21 muna, then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. So kung ikaw, Gentile, gusto mong makakuha ng blessing sa Abrahamic covenant is you acknowledge the Messiah. Kung sino ang mag-acknowledge sa iyo, sabi ng Diyos kay Abraham, linya si Kristo kay Abraham, Abrahamic covenant is effective. I-bless ko. Siya ay nag-acknowledge, ikaw, o Diyos na anak ni David. So, acknowledgement of Davidic kingdom. At sabi niya, awaan mo ako, maluoy ka sa akuan, nagkasakit ang akong daughter. Sa Diablo, siya ang nag-vex. And he answered her not a word. So, isnabero ang Diyos. Kasi kung anong instruction sa Matthew 10, go not into the way of the Gentiles, siya mismo, kung anong inutos niya, i-demonstrate niya. Hindi niya tagad ang woman. Okay? So, ang nangyari, kasi hindi naman priority talaga niya yon, kundi lost sheep of the house of Israel, sa prophecy nga program. Ano nga yung prophecy program? Hayag. Alam ng Diablo, alam ng lahat ng tao. Kasi Genesis 3:15 pa lang sinabi na. Pero ang mystery, hindi hayag. No? Hindi hayag. Hayag lang ngayon na dahil ni-reveal na sa atin. So hayag, revealed, hindi sikreto. Ang mystery, sikreto. Pero ngayon, na-reveal na. So dati nga hindi sikreto at walang idea mga apostoles, bakit kami hindi pupunta sa mga hintil? Kasi pinapaalam ng Diyos na punta kayo sa lost sheep of the house of Israel. Kasi ang plan ng Diyos sa kaharian nga Kaharian nga. Pero, paano yun, pastor? Ibig sabihin ba, isnabero, hindi good ang Diyos? Good ang Diyos. Kasi ang plano ng Diyos sa panahon ng prophecy, ikaw nga, hindi man ikaw priority niya, ayon dito, look at sa verse number, asa na tayo? Verse number 23. He answered not a word, and disciples came and besought him and sent her away. So, ipinataboy, alis ka dito kasi maingay ka, disturbance. Parang ganun na idea. Verse 24. But he answered and said, susumagot ng Diyos. Pero ang pagsagot niya, hindi ito talagang akma nga para sa kanya.
Sinabi pa niya, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. But pasabot, pero sinabi niya ba, wala ko gipadala nimo. Naadyo ko'y priority nga tao nga akong adtuon. So sakit sa iya, babae, nanginahanglan. So, makita natin dito, nagpumilit ang babae and he answered and said, then she worshiped him. Nisambag yapon siya, wala siya ma-offend. Kundi, niluhod siya, Ginoo. Maluoy ka. Maluoy ka. So, imagine mo, nisamba. So, ang sabihin, para ang hintil mabless sa panahon ng prophecy is the instrumentality of Israel. The rise of Israel. Talagang priority sila. Amen. So, kung gusto mo i-acknowledge ang King of Israel, mabless ka. At alam mo, i-acknowledge mo na, grabe naman, pabor-pabor pala yan, Lord. Lost sheep of the house of Israel, para unahin. Kami di ay. Ganun talaga ang plano ng Diyos. So, you acknowledge it. So, paano ka mabless sa panahon na hindi pa si Kristo namatay or prophecy program? Is the instrumentality of Israel or the rise of Israel. Kasi siya yung, sila yung light of the Gentile ang Israel. The nation itself. Maliit man sila, pero matibay. Jericho was flat down. Egypt, napahiya si Ehipto, o si Haring Egypt. Kasi yun yung tinatawag, the plan of God. Now, plano ng Diyos yun sa prophecy na the rise of Israel. So makita nyo po, nagpumilit ang babae nang hingi ng tulong nung sinabi ng Kristo dito na nakuha niya. Kasi of course, alam niya, siya ang taga-planner eh. Of course, kung ito mag-acknowledge sa akin na ako Misaya at sa Israel, i-bless ko. Kaya ginawa niya, nag-acknowledge siya, sabi niya, Then Jesus answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Ginawa pang dogs ang babae. And she said, Truth, Lord, dog ako. Yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Kuha niyo yung prophecy nga program. Ang prophecy program, hindi priority ang Gentile. Pero kung ma-acknowledge mo na ang Ginoo sa Israel, priority niya sa Israel, na Lord, baka may mumuhod yan. Kahit oras lang katiting, tagdar ko ba? Kaya nakita niya ang faith sa babae at sinabi niya, verse number 28, Then Jesus answered and said, O woman, great is thy faith. Be it unto thee as thou wilt. And the daughter was made whole. So nakakuha siya ng blessing. Amen. Yun ang plan ng Diyos, the lost sheep of the house of Israel. So ang prophecy, dapat yun ang kanilang priority. The Gentile, the Jewish lost sheep of the house, the 10 tribes na wala. Kasi sa panahon ni Kristo, 2 tribes na naiwan doon, yung Judah at Benjamin. So sa mystery, lahat po tayo ay priority ng Diyos. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe it. Kahit ka man ikaw ay Hudyo, to the Jew first and also to the Greek. Lahat na. Wala nang pinipili. Every man ministry na tayo. Hindi na priority ang Hudyo, hindi din priority ang Hintil. Lahat na makasalanan, all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3 verse 9, na-prove na ni Paul that Gentiles and Jews are all under sin. Non-righteous, sabi ni Paul. Kaya yun sa mystery of it, revealed through one man. Yun yung preacher. At sabi ng preacher na yan, ako mismo, meron akong message, hindi ayon kay Pedro. Galatians chapter 1, verse number 1, sabi niya ito, pinadala ako ng Diyos. Pinadala ako ng Diyos, hindi ako pinadala at ang mensahe ko ay galing kay Pedro. Kung nandyan na kayo sa Bible, sabi ng verse 1, Paul, an apostle, not of men, neither by men, but by Jesus Christ. So ang apostle niya, hindi siya kumuha ng license kay Peter. Ang message naman bilang apostle, verse number 11 of Galatians 1. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. Verse 12. For I neither received it of men, neither was I taught it. Sino ang nagturo sa kanyang message? But by revelation of Jesus Christ. So, special man lang talaga. May message siyang dadalhin, mystery message, na walang alam ang mga propeta, siya lang ang nakakaalam. Siya, one man. At hindi ito galing kay Pedro. Not of man, neither by man, but ni-reveal ni Kristo. At the road of Damascus, when the salvation of Paul is there, recorded in the Bible, at ang kanyang question una, yung salvation testimony, yung knowing God, who art thou, Lord? At nagpakilala sa kanya, ako si Jesus. Of course, being a Jew,
Kilalanin mo kung sino ba talaga Messiah at akala niya impostor yun nung dumating, hindi pala. So in that first moment, yun na yung salvation niya. Second question, service. Anong gusto mong ipagawa sa akin, Lord? What wilt thou have me to do? Pero hindi agad-agad sinabi. Of course, punta ka muna sa bahay. Atat ka naman. Mag-usap lang tayo niya. Huwag sa Bisaya pa. Mamaya na. Sige, punta ka muna sa kwan. Bulag pa nga ikaw. Punta ka doon. May mag-pray sa'yo si Ananias. Then, I will show you things something na dapat mong malaman lahat. O, yun. Kaya sabi niya sa testimony, I knew a man in Christ about 14 years ago. Whether in the body I cannot tell, out of the body I cannot tell. One man caught up to the third heaven. Sabi niya, marami siyang natanggap na hindi dapat i-share sa ibang tao na isang bagsakan. Baka mahimo siyang mayabang. Pero unti-unti niya, sabi niya sa Ephesians 3, I wrote a 4 in few words. Unti-unti niyang gina-reveal. Progressive revelation, kumbaga. No, Brother Peter. So, hindi pwede isang bagsakan. So, kuha niyo po. Kaya sa Corinthians, sa Galatians, sa Thessalonians, yun yung libro na hindi full revelation ng mystery. Few words of mystery lang yon. Bakit? Ididil pa niya ang carnality sa Corinthians. Ididil pa niya yung mga kabuang sa mga Galatians. Kabuang, di ba? O foolish Galatians. O ididil pa niya yung mga nawindang-windang na mga Thessalonians. Kasi nahadlok sila. Kaya naiwan na daw sa rapture. O ididil pa niya ang Romans na talagang legalistic. Romans is a law book na parang ikuan niyang nasa law, na si Senate. How he deal with Romans people. O, kuha niyo po. Pagka-time na nakulong na siya, wala na siya, tapos na siya sa Acts 28, nakulong na siya, nandun na siya sa kulungan, yun na yung Ephesians. Lahat na yun, full revelation na yun. Colossians, Philippians, Timothy, Titus, Philemon. Yun na yung full revelation of it. Wala nang speaking in tongues na issue, wala nang asawan, nagpasablahan na sa barangay, wala na yun. Wala na yung mga issue sa mga carnality, mga kabuang, kundi ko na, full revelation na. Kaya po, ang paghati sa mystery. Yun yung preacher natin, si Apostle Paul. Makita niyo po, mga now, the proclaimer, the preacher of the mystery, si Apostle Paul. So, ano ang preaching nila? Gospel of the kingdom sa prophecy. Matthew chapter 4, sinabi ko na, even the king preach, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ang message sa mystery sa panahon natin, Acts 20:24. Sabi ni Apostle Paul, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Amen. So very clear distinction. One person, Paul, and the 12 apostles. The 12 apostles, sabi ng Galatians chapter 2, kayo sa mga Hudyo, ako sa mga Hintil. Bahin sila ng trabaho. So, kuha niyo po, matid, one person, he preached the gospel of the grace of God sa mystery period. Then, people involved. People involved concerning with the Israel as God-chosen earthly nation. Very clear po. Even in Acts period, ni-remind po ni Apostle Peter kung ano ba talaga ang mga Hudyo. No? Ano ba talaga ang mga Hudyo? They are a chosen nation ng Panginoon. Verse 25, ano sabi? Ye are a children of the prophets and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. Ano ang blessing sa mga Gentile nung wala pa si Kristo namatay? Dadaan ka sa bayan ng Israel na para bang si Rahab, na sabi niya, itinago ko na ang mga spy. Sana man lang kung magransak kayo sa Jericho, isave nyo ang aking mga mahal sa buhay. Sinagot ng Diyos? Sinagot. Because in blessing, I will bless thee. But if someone will curse you, I will curse them. When Pharaoh said, anong gusto mong sabihin? Manifesto. Sabi ni Moises, sabi ng Panginoon, Mr. Chair, let my people go. Sabi niya, sino yung Panginoon mo? Ako ang Panginoon. Siya yung King of Egypt. Ako ang Panginoon dito. Walang lalabas. Ayaw niya i-bless ang Israel. Siya tuloy, namatay ang firstborn son niya. At namatay lahat ng mga warriors ng Egypt. So kung sino ang mag-curse, i-curse din niya. Kung sino ang mag-bless, i-bless din niya. Yun yung earthly plan ng Diyos dito sa lupa. Na itayo niya ang kaharian sa Jerusalem at napospon nga lang sa panahon natin ngayon. Pero dati, mapatid, nung plano ng Diyos,
Na mula Genesis hanggang Malakay, hanggang Matthew, Mark, Luke, John, nandyan na yung king. Concerning lahat yan sa Israel. Concerning lahat sa Israel yan. Kaya na sinabi ko, 2 message lang ang Diyos, 2-pointer message lang. The message about prophecy, hayag, kahit ang Diablo alam, pero ang message of mystery, walang nakakalam. Ang Diyos lang, shinare niya kay Pablo. Concern it with the body of Christ composed of Jews and Gentiles. Ito, Israel ang focus. Mabless ang Gentiles kung submit sa plan ng Diyos, the instrumentality ng Israel, the rise of Israel. Pero sa atin, paano tayo na-bless? The fall of Israel. Na-bless tayo. Bakit? Hindi nila tinanggap ang hari nila. Nung hindi tinanggap, salvation is come to the Gentiles. And that they will hear it. Kaya isa tayo na masaya. Amen? Dahil yung biyaya na pa sa atin. Dahil ayaw ng mga Hudyo, you consider yourself unworthy of the everlasting life. Sabi ni Paul, lo, we will turn to the Gentiles. Kaya tayong na-bless sa biyaya, tayong naging spotlight, pero wag sana tayong magmayabang. Dahil, do tayo man, hindi tayo gagaya sa mga Hudyo na ipagsak, ipako. Wali gabi yan, grabe. Hindi ganon, yan ang manner mga Hudyo. Mayabang. Pero sa atin, pray. Humble. Amen? Pray tayo. Lord, sana ayos yung harap doon, malagyan ng ilaw. Kasi baka si Pastor Raul papunta doon, bibili ng bitsin. Huwag nakabalik. Amen. Di ba? Amen. Ahibin. Purag igo si Sister Amy, biyaan ko ni mo ba? Mamiyak na ka ba? So, mamatid, sa mystery, ang concern involved ay Jews and Gentiles in one body. Sino ang naglagay doon sa one body? The Holy Spirit. For one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and we have all made to drink into one Spirit. Amen. Kaganda ng people involved. Amen? Lahat. Hudyo or Hintil ka man. Yan po ang people involved sa mystery. Next, promise and position. Ang promise natin, iba sa promise ng Israel. Ang promise niya, they will inherit that kingdom na established on earth. Jeremiah 23, verse 10. Sinabi ng Diyos dyan, Jeremiah sa Old Testament mismo. 23, verse 10. For the land is full of adultery, others, for because of swearing of the lands, mali ang aking verse. Mali. Matthew 5, verse 5. Matthew 5, verse 5. Hindi nalagay ang tamang reference. Matthew 5, verse 5, anong sabi dito? Anong sabi ng verse? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos na mag-reign ang Israel dito sa lupa to reign with their king. At ang 12 of Israel will judge the 12 tribes of Israel. And one of the evidence is Acts chapter 1, verse 6. Basahin niyo po, tingnan niyo sa Biblia, sabihin ko lang. Nung sinabi ni Kristo, after He rose again, 40 days, nag-aral sila sa kingdom. 1, 2, 3, 4, 5, nandun si Kristo kasama sa mga disipulo. No? Of course, namatay yung isa, 11 at saka iba pa. No? Hindi pa napalitan After nung umakyat na si Kristo, napalitan ng isa. Pero maraming nakikinig sa Kanya. At nung verse 6, ano sabi? Lord, tingnan niyo sa mga Biblia, will you at this time restore again the kingdom to Israel? Kung niyo po, may kingdom talagang i-promise ng Panginoon. Ngayon na ba, Panginoon? Kasi ang topic natin, kingdom Ang sagot ng Panginoon, it is not for you to know the times and the season. Hindi na po. Hindi na po alam natin. Ang Diyos na nakakaalam. Ang Ama ko sa langit na nakakaalam. Basta magpaiwan lang kayo dito kasi parating na po. Parating na po ang promise niya. Yun yung Holy Spirit. Parating na. 10 days after that, kaya Pentecost. So, ang promise, i-establish ang kaharian dito sa lupa. At nagtanong si Pedro sa Acts 1:6, ngayon na ba, Lord? Nandito ka na, nabuhay ka na uli. It's not for you. So, ang kingdom, ang prophecy na hayag, naging mystery, naging sikreto. Naging, wala na muna. Hindi natin alam. It's not for you to know the times and the season, the timing. Diyos ang Ama ko. Wait lang kayo dito, then ang promise ma-fulfill. Yun na yung Holy Ghost papunta sa kanila. Sa atin na sikreto dati, panahon ni Adan, ngayon hinayag ni Paul. Kaya po. Pero ang Satanas, gusto niya ibabaliktad na uli. Na ang hayag ngayon, gusto niya isikreto. Kaya maraming
na mag-apply pa rin sa mga Old Testament. Amen. Diba? Kasi ibabalik ni Satan. Dito ka, maganda dito kasi daghang pera. Kung ikaw ay magbigay isa kutsara, maraming pala babalik. O, di ba? Matiyo, di ba? Kung talaga, yung, alam mo yung mga physical mindset ng Abrahamic Covenant? O, physical mindset. Mga kapatid, dapat natin alam na ang programa ngayon, mystery, hindi prophecy. Nakatira tayo after the cross. Yun yung timeline kanina. Yun yung timing kanina. After the cross na po tayo. Kaya ang ating posisyon at promise, asa tayo ilagay? Heavenly blessing. Look at Ephesians chapter 1 verse 3. Heavenly ang blessing natin, hindi dito sa lupa, kundi blessing sa langit. No? Ephesians chapter 1 verse 3. Anong sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3? No, klaro po. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Hindi tayo mag-reign dito sa lupa. Totoo talaga yung hymn na, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus and shout the victory. Ang problema sa iba, hindi man alam nila kung ano ang prophecy and mystery. When we all get to heaven, after 7 days tribulation, come to millennium. Problema na ngayon, pinaghalo na ang mystery of prophecy. Kasi after sa rapture, resume the prophecy. Resume the prophecy. Tayo, we will be with the Lord forever. Amen. Wala nang katapusan yun. Wala nang katapusan. Forever and ever with the Lord. Wala nang balikan. Kung gusto mong i-assign ka, sabi, Ivan, punta ka nga sa Mount Everest saglit. Silipin mo. Kasi di ba, kurso mo dati ay kuan? Dahil sabihin, kung i-assign ka man, you're a heavenly person living in heaven forever and ever, like Gabriel, at in an instant, sabihin ni Panginoon, punta ka nga doon sa kay Mary, at sabihin mo na, blessed art thou among women, at ikaw mismo ang lagyan ko ng the body of Jesus. Pagkatapos doon, tumira ba si Gabriel doon sa lugar ni Joseph and Mary? Wala, umuwi sa langit agad. In an instant lang. Kanya po, ganun. Tagalangit man tayo, tapos baka suguon ka ni Ginoo na to, Chief Commander Pastor Winston. Oh, i-assess ka lang, punta ka doon sa saglit. Oh, from eternity, punta ka muna doon sa earthly kingdom. Dalawang kingdom naman in the beginning, God created the heaven and the earth. So, 2 realms of God. Oh, 2 realms. Heaven is His throne. The earth is His footstool. Ganun ka laki ang Diyos. Hindi, ibig sabihin na nag-reign siya dito, ganun kalawak. He is everywhere. He is omnipotent. Hindi maintindihan ng iglesia yan. Akala niya kung ang Diyos bumaba sa langit, wala ng Diyos sa langit. Of that, heaven is His throne, earth is His footstool. Ganun kalawak. Oh. So, dalawa, heaven, then earth. So, makita niyo po, promise and position. Tayo, under tayo sa mystery program, hindi tayo na-bless tayo, hindi sa rise ng Israel, na-bless tayo sa fall ng Israel. Dahil nireject nila yung king, napasa atin yung salvation. Come into the Gentiles. Sinong nag-share? Si preacher Apostle Paul. At lahat ng sulat niya. Faith plus obedience under the law, yun po ang plan of salvation sa prophecy. Look at Luke 18. Yun po ang tawag doon, resolving contradiction sa Bible. Naakala ba natin, ano pong pinagsasabi ito? Bakit sinabi ng isang tao, paano ko ba ma-inherit ang eternal life? No? There was a lawyer, asked the Lord Jesus, sabi niya, Master, a ruler asked him, sabi, Good Master, what shall I do to inherit eternal life? Ano bang sinabi ni Kristo? Have you read Romans 6:23? Ano bang Romans 6:23? Ang bayad sa sala, kamatayon, pero ang regalo sa Ginoo, kinabuhing dayon. Wala. Ang sinabi niya, wala pa samantay si Kristo, ang alam niya na ang plano, siya ang planner lahat, timing din, alam niya maniming. So, ang ibig sabihin, ang effective na plan ng Diyos sa dispensational salvation ni Evangelist Dundon kahapon is, go to the law. Sabi niya, what saith the law? Do it. Sabi niya, do not kill, do not steal, do not bear false witness. Verse 20, nandiyan na kayo? Luke 18 verse 20. Sabi niya, do not bear false witness, honor thy father and thy mother. At sinabi pa niya, and he said, all this I have kept from my youth up. Kuha niyo po.
Ginawa niya. So, system sa law ang dapat sundin. Pag eternal life pag-usapan, system sa law. Pero may kulang pa. May kulang isa. Dahil mayaman siya, hindi niya gagawin yun. Okay niyo po? So, ang plan of salvation, obedience, faith along with. Faith along. Pero ito, faith alone. Along with their obedience, kung anong sinabi ng Diyos. Of course, maniwala ka sa nagsabi. Kung anong instruction nagsabi, sundin mo. Luke 18. Pero ito, ang sinabi niya, no? When you believe, no? Because sabi ng Romans chapter 4, mabigay sa'yo, Romans chapter 4, verse number 5, sabi niya, now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith, not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang eternal life, pinag-usapan sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, mayroon talagang kaibahan sila. Black and white nga, contrast talaga na itong programa na to, postpone dito yon kasi ang cross, ang landmark natin. Kaya na-postpone. May death, burial, resurrection, ma-end sa rapture, resume naman sa tribulation. Yun lang po ang plano ng Diyos pag sinabing plan of salvation in times past, now in Christ, in the ages to come. Kaya next, makita natin dito, yan yung sinabi ko, ito yung boundary. Bakit masasabi natin na hindi sa ating gawa tayo maligtas? Kasi meron ng boundary, yung cross. Yun yung gawa ni Kristo. Kaya makita natin, the prophecy program is spoken since the world began. Yan po ang sinabi ko kanina sa Luke chapter 1 verse 70. Sinong message nila? Anong message sa mga prophets? Si Jesus Christ that will reign on earth. At alam natin na hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos kasi yung sins, mula pa ng mundo ay nagsimula, nabasa natin Genesis 3 mismo, na ang Diyos ang first prophet. Siya yung unang nagbigay ng idea sa future. Of course, siya ang Diyos. No? Spoken since the world began, ang prophecy program ng message. And Galatians, ang tema nito ay patungkol sa suffering, the bruising, or the bruise, the seed, the heel of the woman's seed, which is Jesus Christ, and the glory that shall be revealed. No? Galatians, Genesis chapter 3, ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Yan, ulitin natin. Yan, ito yung sinabi ko na ang Diyos mismo nagsabi na itong seed of the woman ay mabruise sa seed of the serpent. I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. The seed of the serpent will bruise or will kagatin niya yung seed ng woman. It shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. So makita niyo po, yun po ang point na since the world began. And next to that is suffering, no? Yun yung emphasis talaga ng message ng Diyos na there is Christ. Wala pong sikreto po na pag sinabing mamatay si Kristo. Isaiah chapter 53, Daniel chapter 2 or chapter 9, no? That the Messiah will be cut off. Lahat na yon nakasaad na sa buong Biblia. No? Ayan, nahulog. Ayan. So, glory that shall be revealed. So, ang sabihin, kung ang propeta lang ang pagtanungin natin, ano ba si Kristo sa inyo, mga propeta sa Old Testament? Sabihin mo, may nakita kami na ang Messiah will be cut off. Pero not for himself, but for his people. Ano pa? The glory that will be revealed. So, wala silang idea dito sa gap. No? Na, kumbaga, sa loob dito. Dito sa itong gitna. Wala silang nakita na church, body of Christ. Wala silang nakita kasi wala naman silang narinig galing sa Diyos. Ang alam lang nila na mayroong kaharian na na-prophesied, ang gospel of the kingdom, ipinamahagi nila na king is coming. Good news, nalandyan ang king. Then, ma-establish dito pagdating niya. Yun ang alam ng mga propeta sa message ng prophecy. Yun lang po. At panahon ng wala pang millennium, mayroong paglulutos or palo muna. Jacob's trouble. Dahil sila hindi tumanggap sa hari, there will come a time, i-deal din sila ng Diyos. No? Sa new covenant, may establish doon sa millennium. Then tayo naman, mystery. Hindi ito, kumbaga, wala ito sa Old Testament. Ito para sa atin ngayon. Ito yung Kristo na mininsahe ni Paul
Now unto him that is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. So ano yung Romans 6:25? Si Kristo pa rin ang kanyang message. Sa mga propeta, si Kristo pa rin, pero kingdom na parating, na postpone sa cross. Ang ngayon, ang sa atin, si Jesus Christ ang message ni Paul, pero hindi alam ng mga propeta sa Old Testament. Zero knowledge kasi wala ding ipinapalam. Even the time of Christ sa gospel, wala ding idea mga apostle. Even nung sinabi ni Pedro, pupunta ako doon at ako ay mamatay. Sabi ni Pedro, hindi Lord, hindi ka mamatay. Di ba? Kaya nga pinagtanggol niya ang kanyang Savior. Nung ginahuli na, ginadakop na, nakipag-away siya sa sundalo, pinutol yung tainga. O, kuha niyo po, ganun ka masigasig si Peter kasi ayaw niyang mamatay. Pero kung alam lang niya yung idea na the death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection is the power of God unto salvation, bakit pa niya makipag-depend? Powerful pala yun. Wala siyang idea. Si Satan din, wala siyang idea. Kasi kung alam pa niya, 1 Corinthians chapter 2, verse number 8 and 9, for had they known it, they will not crucify the Lord of glory. Amen. Si powerful pala at siya pala ang magiging kataas-taasang ulo ng kanyang katawan. At siya naging lahat, above everything. Sabi niya, you will be above every dominion, every name that is to come in this world. Siya ang pinakalabaw sa tanan. Labaw pa siya, even sa trono, sa tanang trono. Nagsabi ng Diablo, bihira, akala ko talo na kasi namatay. One day, hindi nabuhay. Palakpak siya, talo na kayo. Pangalawa, wala pa rin nabuhay. Talo na kayo. Pangatlo, up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. Patay ang Diablo. So he is above all principality and power. Kaya ang nangyari, everything is new na. We have our head. Ang head na yon, binigyan tayo ng new throne, a new citizenship, then our new enemy. Ang enemy dati, ang priority nila, enemy, Goliath. Jericho. Sino pa mga enemy? Mga Philistine. Oh, Pestilence. Pestilence na ula. Mga Parasite, Haricide. Mga physical war talaga. Pero ang war natin, prayer. Lord, tulungan mo ako. Hindi man namin pwede ka doon na ransak. Patatatat. Kamo mga korapot. Patatatat. Di pwede. Di pwede prayer. Kasi we are wrestling not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers and the darkness of this world. Amen. Yun ang mystery. New enemy. New blessing. Heaven. Amen? In the earth. And new entity. If any man be in Christ, a new creature. New lahat. Everything is new sa body of Christ. Sa mystery. Yan. New. New time to stop. Stop na. Makita na ako ba? Na sinyalis na. Umana. Oh. Okay. So, makita natin na may minutes ay wrap up natin. Wrap up natin, no? So, makita mo, kept secret since the world began ang mga mystery message. Ngayon, ni-reveal ng Panginoon through one man, Apostle Paul, at makita natin ang topic niya, ang katawan ng Panginoon, ang grace ng Panginoon na libre ang libre. No? Libre ang kaligtasan. Hindi po bayaran natin. At makita natin salvation without works. Kaya hindi natin i-involve yung kung mayroon ba tayong pagsugid sa bibig, mayroon tayong water baptism, hindi yan importante sa ating kaluwasan. Not of works, lest any man should boast. So makita natin, lahat na yon, grace talaga, purely grace. Para mapasayo ang banal na Espiritu, God sent forth His Son into your heart upon the moment of believing without. Ganun talaga katindi ng Diyos. Kasi as what we have see in our time, Hudyo at Hintil, tatlo po. Sinner by nature, sinner by practice, and sinner by judiciary release na supina. All have sinned and come short of the glory of God. Alam mo man or hindi mo alam, makasalanan tayo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kung sinner by nature, ang lahat ng kasalanan napasa Kanya, imputed sin na sa Kanya. Namatay siya sa cross. Para tayo bigyan ng nature na talagang katanggap-tanggap sa Diyos, imputed righteousness. So, pag sinabing sinner by practice, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So, pinatawad ka. Not only binigyan ka ng imputed righteousness, kinalimutan na lahat ng kasalanan mo. At sabi niya, forgiven.
forgiven. Kahit maman makasalanan ka, dapat ka magbayad sa kasalanan mo. Dahil sa kabutihan ng Diyos, God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya forgiveness is available in our time. Hindi na kailangan, Lord, patawad! Lord, patawad! Sabi ng awit. Kahit pa man maghilak ka, di ka patawarin sa Diyos. Nga naman, sabi niya, naniwala ka ba sa gibuhat sa akong anak? Borag si Cornelio ba? Lord! He gives alms every day. He prayed to God every day. At sabi niya, Lord, alam ko na ikaw ang Diyos sa mga Hebrew. Ikaw ang Diyos sa mga Hudyo. I built a synagogue for the Jews. O kanya po mga qualification. Pag mangaot pangulo si Diyos, maulagi yung ta. Pero namatay mga anak God. Sige lang, padadaan kita minsahidor. O di, kinausap niya si Peter. Ito lang para makuha mo kung ba. Ikuha na lang ako. Peter, punta ka nga doon. Para bigyan mo mensahe si Cornelio. Oh, so itong sinner nga nagpipray, sinner kita talaga siya, kay Holy Spirit eh. Pero tagaan siya providential answer. Hindi agad-agad niligtas ang kaluluwa. Keso nagpray. Kasi he prayed to God always. So ang answer ng Diyos, messenger. Kasi yun ang setup sa New Testament salvation eh. There is a preacher at may message na dala, ikaw na makinig. Ang response mo, mag-believe. Nag-believe si Cornelio na saved. Amen? Yan ang New Testament salvation. So makita niyo po sa mystery program, makita niyo po hindi ito mag-agad sa Hudyo or sa Hintil. It is the offer of God to all. Amen? Wala pong sinasanto sa panahon ng grace. So makita niyo po, may blessed hope na parating, yun yung topic. May heaven na darating sa atin and we are also seated in the right hand of God, no? So makita natin doon na under grace po tayo ngayon, hindi po tayo under the law. So, makita natin yung message ng Panginoon. Yan po. According to prophecy, yan, ito yon, spoken since the world began. No? According sa prophecy, but according sa mystery, mystery plan ng Diyos, ito yon, now in Christ, I kept secret since the world began at nasa atin ngayon. Alam, sana ang ginagawa natin na conference sa Verity Baptist Church, gusto ni Pastor Rolf Flor na lalo pang birian attitude. Tingnan ka na natin, ano bang pinagsasabi nila? Kung talaga bang totoo? Ganon. So, give God the benefit of the doubt. Ibig sabihin, parang hindi ko narinig yan for how many years or sa aking pagka-Kristiyano. So, let the Word of God speak. No? So, basahin mo buong Bible. Basahin mo, makuha mo kung ano bang pinagsasabi ng Panginoon or ano bang sinabi ng Diyos. So, natapos na tayo dito, message. Diretso na tayo, kaya malapit na. No, may signal na, may signs of the time. Si Pastor Rin. So, ang messenger na magdala ng message, of course, ito yon, mawatid, in times past, may spokesperson siya. Ang spokesperson, magsasalita siya, depende kung kailan siya inilagay doon. Saan siya napunta, saan siyang lugar siya na tao, kumbaga. So there is a person appointed, a person anointed, a person chosen by God, and ordained by God, no? Of course, si Paul din, nakapasa din yan sa ganon na setup. Kasi messenger din siya, anointed, appointed, ordained din siya. In time past, si Adam ang messenger, spokesperson. Of course, inappoint siya ng Diyos to rule over, to have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, on over every living thing that creepeth upon the earth. And of course, He named all the animals. Then He has to rule His wife. So, makita mo, a ruler. Then, Noah, spokesperson during the time in his life. Siya lang ang tao natira. Of course, kasama ng wife niya at anak niyang 3 lalaki. May mga wife, 8 silang na-save. Spokesperson si Noah. Hindi pwede makinig tayo sa panahon na magdawa tayo ng arka. Ngayon, may arka dito sa Cagayan de Oro, replika, pero tourist spot lang. Hindi pwedeng masakyan. Amen? So, mukha nyo po, si Noah is spokesperson during his time. Abraham is a spokesperson during his time. And he spake about the promise of God is there's a land, there's a seed, there's a blessing. Lahat na yung sinabi ng Diyos sa kanya. Moses is a spokesperson during his time. He has the law. He has the 10 commandments and all the people na dapat niyang i-relay is yung Israel. At kung sino makinig nito, of course, mabless din ito, mga proselyte. No? Davidic kingdom. Mga propeta, may mga spokesperson na ginamit ng Diyos during their time to speak about the kingdom that is coming. They're anointed, chosen by God.
No, gaya ni Jeremiah, sabi niya, even sa aking mother's womb, pinili na akong Diyos, propeta na ako. Kanya po, they are chosen and to speak about the kingdom. At pinili siya na maging speaker. John the Baptist, pinadala ng Diyos maging speaker and to tell about message about the kingdom. Of course, si Jesus Christ din, speaker and preacher about the kingdom. Apostle to the apostle and si Apostle Peter sa book of Acts, transition period. He talk about the kingdom though, nagkabook na siya ng dispensation, another dispensation. Wala pa siyang idea kay Paul kasi Acts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wala pa si Paul na save. Acts 9 pa siya na save. Kaya hindi pa sila nagkasinabot during that time. Kaya though ang mindset niya ay talagang kung ano lang sinabi niyang Panginoon sa kanya during Matthew chapter 10, na talagang priority niya mga Hudyo, kaya nag-atubili siya na, punta ka nga sa bahay ni Cornelio. So Lord, hindi man pwede. It's unlawful for us to the Jew to go to another company. Kasi yun ang instruction niya sa Matthew 10 eh. Pero nung na-perceive niya, na-perceive ko na. God is no respecter of person. So na-perceive niya na after the death of Christ, sumunod na siya at nag-share ng message kay Cornelio. God is no respecter of, he perceived na may shift, no? Makita niya. So, si Paul, makita mo na siya na ang pinaka-taong assign para ang spokesperson na ito, i-reveal niya itong mystery plan na ito. Si Paul. So, siya ang mag-revealer ng secret through the Spirit of God. At after na ma-end ang ating times, which is the end, is the time na kwaon tayo, the blessed hope, and the glorious appearing of our great God, our Savior, resume na naman yung mga spokesperson patungkol sa kaharian. No? Yung mga 144 witnesses. We went to Kitcharao last September 3 to 5. One of the mother na aming pioneering work doon, na ating establish doon, nag-pioneer doon, sabi niya, Pastor, nagbabasa ako ng Bible, pero natatakot ako na baka hindi ako mapasa Diyos. Bakit? Anong binasa mo, te? Kasi sabi niya, 144,000. So, Revelation pa siya nag-start. Oh, tapos anong nangyari, te? Kasali pa ba ako, Pastor John? Imagine, honest question, ha? Kasali pa ba siya doon? Sabi ko, talagang honest talaga na reading yun. Na hindi niya alam ang dispensation of times at timeline ng Panginoon. Kaya magito, sabi ko, te, panahon yun sa after the rapture yun. I-resumption ng plano ng Diyos sa Israel. At 144,000, sila yung mga male virgin na magkalat sa buong kalibutan para isabwag ang everlasting kingdom or kingdom na patungkol na coming king. No? So makita niya, kaya pala. Hindi ko pala naintindihan. Akala ko ako yun eh. At isingit ko yung sarili ko. So makuha niyo po, Muted. So you need to place our life kung saan dapat tayo nabilong. Amen? Kaya na aking introduction kanina. So, si King, the Lord Jesus will reign one day. So, yun po ang messenger. Si messenger, the Lord Jesus, siya yung messenger. Of course, King of Kings will tell a message during His reign. Ordinance after ordinance, ruling after ruling, instruction after instruction. Now, kung gusto niyo magpaiwan nga, mamit niyo ang Panginoon, mag-reign doon sa Jerusalem. Pero kailangan niyo mag-endure sa tribulation. Amen? Kaya niyo ba? Basta ako, libre na. Dito na ako sa libre at magpakahirap pa tayo. Amen? Last but not the least, ang mga tao ng Diyos sa panahon natin ngayon. No? Lord's people, makita natin na dati, ang Israel ang nagmayagpag. No? Ang nation ng Israel. Ngayon, wala na pong Israel ang focus ng Diyos. Neither Israel na po ang kaniyang pinaangat. Kundi, ang pinangat na nga si Kristo at yung katawan niya. Amen? The head of the body, siya po ang center, siya po ang preeminence. At ang Gentiles and Israel are all under sin. They need the Lord Jesus Christ. At para mapart sila sa, sinabi ni Pastor Dan kahapon, mapart siya sa body ng Panginoon. Amen? Yun po. Yun po ang contrast kahapon. Then, yan na yung idea na someday, tingnan mo po ang idea, sa Old Testament, ibabaw ang Israel sa hintil. Ibig sabihin, sila yung namayagpag, sila yung the instrumentality of Israel. Pero nung nireject nila yung hari nila, na level na. Pastor, level na. Ikaw nga makasalanan kasi nireject mo, ikaw naman, lalo na, makasalanan ka talaga. Iba ang Diyos mo, wala ka ding Diyos, wala kang Kristo, strangers from the covenant of Israel, having no hope, having without God in the world. Dogs pa. So talagang grabe. Lahat na yan, under sin lahat yan. Pagdating na mag-rapture na, babalik uli yung ibabawang Israel, ibos ang Gentile.
Ganon po ang plan ng Diyos, prophecy and mystery. So, makita nyo po, pagdating dito sa ages to come, Israel, tingnan nyo po ang Israel, nadagdag na. Church is reigning in Christ. Kasama ni Kristo, seated in Christ. Yan sinabi ko, kung i-assign ka sa baba, no problem. In a span of moment, punta ka dito. Pero nandun ka palagi. When we all get to heaven, forever and ever na, reigning. At ang Israel, bibigyan sila ng New Jerusalem. Ano po? Then, may mga hintil pa rin na mention sa Revelation. Ano po? Then, yun. Future na yun. Wala na si Diablo. Kinulong na. Kinulong na. Na guilty na siya. Talagang wala na siya. Nandun na siya sa naglangoy-langoy na siya. Napanis na siya at hanggang walang hanggan na. Kamo forever and ever and ever. Nandun na siya. So, makita natin, Ted, ang pinaka-istorya sa buong Bible is yan na yung kanina, ginasummarize ko lang into akuan. Ito yung groups of people ngayon. Yan na yung tatlo. Jews, Gentiles, and body of Christ. So kung ito kay Evangelist Roger ito na yung buong timeline na nilagay ni Pastor Raul dito. No? So makita natin ang conclusion of that. Kung hindi natin i-rightly divide ang law or ang prophecy and mystery, yung sinabi ni kahapon ng mga preacher, ang law at grace, ang New Testament salvation, Old Testament salvation, ang lahat ng mga pwedeng ilagay sa tamang lugar, ang mangyayari, kung hindi mo ganun din talaga, compromise ka. Mag-compromise, i-compromise mo. Magiging agreement sa heresy ka na. Na para bang gusto mo nang mag-agree ka sa Sabadista. Mag-agree ka sa sinabi ng mga kuha na si ganito, ganyan, para sa atin yan. No, agreement to lie yan. No, agreement to heresy. So, mangyari, manghitabo, it's unconsent to lies, uncompromise, failing to rightly divide often causes mixing truths for Israel, for the truth of the church. Dapat sana leads to compromising distinct doctrine given to true Paul for this age of grace. So, makompromise na mo din. At example, mixing law and grace. At sin shall have not dominion over you. Dapat hindi na ma-mix yun dahil grace na talaga all the way. Kasi sabi niya sa taga-Galatians, mga Galatians, hindi naman kayo nagkaroon ng Spirit. Have you received the Spirit by keeping the law or working the law or hearing of faith? Walang kasamang law. Sinabi niya sa Galatians. Huwag mong i-compromise. Huwag mong i-mix. No? So, next to that is, if the believer tries to hold both law and grace, he ends up compromising the sufficiency of the work of Christ. So, inada na niya tuloy, dinagdagan niya yung work ni Kristo. Instead na sufficient, satisfactory, hindi satisfactory, na compromise na. Having form of godliness, but denying the power na. So, dininay niya yung power ng cross kasi dinagdagan niya ng prayer, water baptism, membership, or ano pang klaseng addition. Kaya kung ikaw hindi mag-rightly divide, maging contradiction na tuloy ang mga statement ng Bible. It is a opposing statement na kanina sample, pero another sample, magpatawad ka sa Lord's Prayer sa Matthew chapter 7 ba yun? 5, para patawarin. Pero Ephesians 4:32, magpatawad ka kasi pinatawad ka na. Parang opposing statement. For by grace are you saved through faith, not of yourself. It is the gift of God. Faith plus work is dead. Faith without work is dead. James. O parang opposing statement. Kung hindi mo rightly divide, magiging compromise yung ipaghalo mo. Dapat dapat ilagay sa tamang lugar. Amen? Para hindi siya mag-oppose. Kasi truth sila eh. Pareho silang truth. Now, statement contrary to each other. So, maging contradiction ng mga verse without rightly dividing people for scripture meant for different dispensation in one context, producing what seems to be contradiction. Makita natin, example, comparing Israel, yun ang sinabi ko, na sa Matthew 24:13, sabi ni Manalo, Soriano, na kung sino ang magpatuloy hanggang wakas, siya ay maliligtas. Pero hindi niya alam, ilalagay yun sa tribulation dapat. Pero gusto niyang ilagay sa ating panahon ngayon. Kaya, grabe, malaki ang kwando sa Palit Pampanga head office ng GMC or dating daan. Kasi ganyan ang doktrina eh. Sinong hindi matakot. Amen? Kuha niyo po, kasi nilagay sa maling lugar. So, ang sa atin, grace, hindi endurance ng work. At comparing scripture, he that endure, sabi ko na, okay, contradiction. Then last,
confusion. So, compromise, contradiction, then confused ka na. Kung hindi mo rightly divide kung ano ang mystery at prophecy, ay magiging confused na. Lack of understanding, at makita mo, mixture of several things. Then, anong nangyari? When compromise, contradiction pile up, result widespread confusion among believers, many are left unsure of salvation, assurance of daily walk. Kaya mga kapatid, our heart's goal na sana ay makaintindi tayo at winarningan tayo ng Paul na sana hindi natin i-pervert ang gospel kasi confusion yan. Kung anong sabi ng Panginoon na ang gospel is the death, burial, and resurrection of Christ, yun yung gospel na ipinangaral ng ating apostol, yun ang makapagligtas, pero dagdagan mo ng iba, perversion na yun. Perversion na yun. So, that is the author of confusion, yung ating kaaway. Ang Diyos, hindi siya author ng confusion. So, siya ang gumugulo. Kaya ang ginagawa, we are just laborers together with God. Kaya mga kapatid, grabing hago ni si pastor. Say, kapoy na kayo. Wala na ito. Grabe ka lang prepare. Mga kapatid, bakit? May endeavor siya na ang Diyos ayaw tayong lituhin. Amen? Nag-cooperate ka lang, pastor, sa plano ng Diyos. Sila mga pastors dito, nag-sacrifice din. Kasi ang plano ng Diyos, hindi ka lilituhin. Amen? God is not the author of confusion. Gusto niya maayos ang iyong pag-iisip at lahat ng churches, sana man lang maabot ito lahat. Yan ang gusto ng Diyos. Ganda ng heart ng Panginoon. No? Pero ang sa away, guguluhin niya tayo. Kaya sana, kung meron maminsan na magdiin tayo, parang galit na tayo, sana maintindihan at pwede na tayong magbago. Baka talagang nagalit ka na, di ba? Kaya pasaylo ako, mga kapatid, kung mali ang akong pag-asultin, nasaktan ang inyong kasing-kasing. Pasaylo ako. No? Kaya ako, tauraman ko. Tawar ako. Ibig sabihin, ang goal ko nga, sana ma-cooperate ko sa Ginoo nga, di mo ma-confuse. Cooperate ako. Ang gusto ng Diyos na di tayo ma-confuse, gusto ng Diyos na iayos natin ang mga katotohanan. Ilagay natin sa tama. Kung ano ba ang prophecy, ano ba ang mystery. Prophecy, hayag. Mystery, sikreto, pero ngayon, hinayag. Amen? Ang prophecy, ma-resume after sa mystery program. So, failing to rightly divide leads people questioning eternal security, mixing kingdom promises with church promises, misunderstanding by the believer's hope. God is not the author of confusion. Kaya, yun po mga. That's the end. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yan po ay instruction lang ng Holy Spirit, the right way to study. Let us pray. Dear Lord, salamat na ginaid niyo po kami at mula pa nung kahapon hanggang ngayon. And thank you sustaining us with strength para kami ay matuto kung ano ang sinabi ng salita niyo. We just cooperating. We are just workers together with you. We are just laborers laboring together with you, Lord. I know you are always laboring sa aming buhay na dating hindi pa namin alam, but somebody sacrificed. May many pastors na dumaan na nag-sacrifice sa akin. Pastor Ben, and all the evangelists, and all the pastors, even Pastor Raul, and things that he share, natututo din ako. So, we are just cooperating each other, helping each other, and as part of the body of Christ, sharing what we know in the Bible, and kung may mali man, somebody will clarify and correct it, and Lord, we admit na kami talaga'y walang alam. At dahil sa Holy Spirit na pinalam sa amin itong words nyo, by and by, habang nagbabasa kami, nag-aaral kami, ay na-appreciate namin na mabuti kayo na Diyos. Mabiyayain kayo, mahabagin kayo, at matapat kayo, at dakila kayo, Panginoon. Kaya we exalt you, Lord. We exalt your name, your greatness, because yung ginawa nyo, nakita lang namin the imagery, yung litrato nito, yung talagang grabe, the grandeur of how it was done. It because you are the only wise God. And Lord, thank you. The great salvation freely given to us, the gift of eternal life, upon the moment of believing, trusting your Son. Thank you for that, Lord. And may this work, Pastor Raul and all the brethren in verity, may you be with them, strengthen them for the next challenge, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.